Okay, medyo mabilisan lang 'to dahil madali lang naman yung mga lesson natin kaya walang birthday ni Jasmine Manabat? Jasmine, happy birthday. Jasmine. Thank you po, sir. Let's sing happy birthday kay Jasmine. Open mic kayong lahat. Paki-open lahat ng mic. Happy birthday. Happy birthday, Jasmine. Happy birthday, Jasmine. Okay. So, Thank you. talakayan natin. Wag ka na magpadala ng pagkain, ha? Busog pa kami. Ang talakayan natin ngayon ay pumapaksa sa antas ng wika batay sa formalidad. Kapag sinabi nating wika, meron itong mga level. O meron itong mga antas. Ang level sa Tagalog ay antas. Okay? Ngayon, paano ba natin masasabi ang sinasabi natin ay formal na at ito ay di pa formal? Matatalakay natin ito. Mapapansin natin dito, sabi nga dito, maya paabak, marhay na aga, magandang umaga, naimbag na adlaw. Yan ang mga wikang tatalakayin natin sa araw na ito. Ang mayap na abak ay isang Kapampangan. Marhay na aga, Bicolano. Magandang umaga ay isang Tagalog. At naimbag na adlaw ay isang Ilocano. Ngayon, paano nga ba natin malalaman kung saan antas ito, anong level ito? May mga level-level kasi yan. Pero bago natin talakayin yon, ano nga bang layunin natin para sa araw na ito? Nasusuri ang antas ng wika batay sa formalidad na ginagamit sa pagsulat ng awiting bayan, balbal, kolokyal, lalawiganin, formal. Yan ang mga tatalakayin natin ngayong araw na ito. Ano nga ba ang wika? Kapag sinabi nating wika, ito ay isang mabisang kasangkapan ng tao sa pakikipag-unawaan sa kanyang kapwa. Ito ay biyaya galing sa Diyos upang ipaabot ng tao ang kanyang iniisip, nadarama, nakikita at nararanasan sa kanyang kapaligirang ginagalawan. Sa mga tuwid, ito ay isang daan sa pakikipagsapalaran at pagsulong ng bansa sa iba't ibang aspeto ng buhay. So lahat naman tayo ay gumagamit ng wika tulad sa atin. Ano ang ating wikang pambansa? Ano nga bang wikang pambansa ng Tagalog. Pilipinas? Ito ay Tagalog. Tagalog. Tama si Nicole. Sayang, Nicole. Bibigyan ko sana ng 10 points kasi nga hindi ka pa nag-raise ng hand, sumagot na. So, ang wikang pambansa natin ay Tagalog o tinatawag nating Filipino. Marami akong nakita noon sa Facebook. Tignan yung chat ko. Ano ang pagkakaiba? Ano ang pagkakaiba nito? Filipino. O, ang makakasagot dyan, bibigyan ko ng dagdag na 10 puntos sa ating gawain. Additional 10 points yun. Yes, Daniela. Sir, yung Filipino po, yung may letter F po, yung mga tao or yung mga tao po na nakatira sa Pilipinas. And yung Filipino po, yung language. Pwede. Sino pang gusto sumagot? Julia. Kabaliktaran po ng sinabi ni Daniela. Filipino po yung wika. Pilipino naman po na letter P yung mga tao po. Okay, pwede. Robert. Filipino po yung ginagamit po na salita. Yung Pilipino po, yung letter P, yung mga nagsasalita nun or yung nakatira sa Pilipinas. Okay, pwede. Wala na? Okay, si Daniela, Robert, at Julia. O, Danica. Sir, oh. O, Danica muna. Yung Filipino po English, yung Pilipino po Tagalog. Pwede. Yes, Riz. Yung Filipino po, yung with letter F. Yung po yung tawag sa atin ng mga Espanyol dati po. Tapos Okay. yung
letter P po. Yun yung locals po, yung tawag sa atin. Okay. Ang pinakamalapit na sagot dyan ay si Julia, si Robert, at si Riz. Ngayon, kayong tatlo, meron kayong additional 10 points sa ating gawain. Pakisulat na lang. At kapag nag-perform kayo, bigyan ko ng score, lagyan nyo yung score nyo, tapos lagyan nyo ng plus 10. Okay? Clear ba? Apo. Opo, sir. Okay. Ito ang paliwanag dyan. Yung sinabi ni Riz, Filipino versus Filipino, sabi niya, Kastila. Bakit ginawang P ang Filipino na P Filipino? Kasi nga, sa panahon ng Kastila ay wala naman tayo letter F. Bago dumating ang Kastila ay wala tayong letter F sa alpabeto natin. Mayroon tayo ay letter P lamang. At nung dumating ang mga mananakop ng Kastila, mga Espanyol, nagkaroon tayo ng letter F. Pero, sa pag-usbong ng panahon, sa pagdaloy ng panahon, makabagong panahon hanggang sa ngayon, ang letter F at letter P ay parehong kahulugan lamang. Kasi meron ako nakita noon na nag-post ng picture niya nakabarong Tagalog tapos lagay niya tayo mga Filipino, sabi niya F. May nag-bash doon. Sabi niya doon, ang bobo mo naman. Hindi mo ma-distinguish yung letter F sa letter P na pagka-Pilipino mo. So, kaming mga Filipino major, screenshot namin yan. Binash namin yung nag-comment. Tinuruan namin na, chinat namin doon na ang letter F at letter P na Filipino ay kinokonsiderang pareho lamang. Kaya ngayon, ako ginagamit ko ganito sa mga paper ko. Yan ang gamit ko ngayon, Filipinas. Kasi, katanggap-tanggap na yan. Pareho na. Kumbaga sa value, same value na sila. Klaro po? Baka may magtanong sa inyo. Ano nga ba pagkakaiba nito? Yan, sa ganyan. Sabihin nyo lang na sa makabagong panahon, sa mga dumating na mga order, sabi nyo ganon, pinaiging na pareho ang letter P at letter F na kung saan Filipino, at Filipino. Dati kasi kapag sinabi natin Filipino, letter F, subject. Letter P, tao. Which is naguguluhan lahat. Kasi sa birth certificate, nakalagay is Filipino citizen. Letter F. Pero subject sa tao, Filipino. 'Di ba? Nagkaroon ng usap-usapan doon. Kaya naman, ang naging outcome base nila ay ang Filipino at Pilipino ay parehong tao na maaaring gamitin sa asignatura. Kaya gumagamit ako ngayon ng mga asignaturang Filipino. Ganun yun, asignaturang Filipino. Filipino subject. Next. Kapag sinabi natin wika, merong dalawang uri ng wika batay kung paano ito gagamitin. Meron tayong formal at di formal. Tandaan nyo, ang wika ay may dalawang uri. Ito ay ang formal at di formal. Ano nga ba ang formal? Ito ay antas ng wika na pamantayan at kinikilala ginagamit ng nakakarami. Ibig sabihin, lahat tayo ginagamit natin ito. Ano nga ba ang under o nakapaloob sa formal? Papasok dyan ang pambansa, pampanitikan o panretorika. Ipapaliwanag ko sa inyo ano nga bang pambansa. Kapag sinabi natin pambansa, ito ay ginagamit ng karaniwang manunulat sa aklat at pambalarila para sa paaralan at pamahalaan. Tulad ng ginagamit ko ngayon, ang tawag natin dyan ay pambansa kasi ang wikang pambansa natin ay Filipino o Pilipino, di ba? O Tagalog. Kaya ginagamit natin ang salitang o ang wikang Tagalog. Pambansa ang ibig sabihin niyan. Lahat ginagamit kahit sa panig ng Pilipinas ka pumunta, ginagamit ang Tagalog. Pambansa ang tawag dyan. At yung mga nasa libro na nababasa, pambansa ang tawag dyan. Pangalawa, pampanitikan o panretorika. Halimbawa pala ng pambansa, babae, lalaki, aklat, libro, tsinelas,
O ano pang pambansa ang pwede dyan? Sige nga, magsulat ng halimbawa ninyo sa pambansa. I-type ang mga salitang pambansa. Yung mga nakita, common na nakikita sa common na nakikita sa mga libro. Magsulat nga. Ano ang mga salitang pambansa na naisip nyo ngayon? Hindi siya pambansang laro, Ashley. Ano to? Salita lang. Halimbawa, yung lalaki, babae, pader, upuan, ganun. Kahoy, yan, tama, Robert. Kahoy, kamay, ulo, paa. Pambansang mga tawag dyan. Gets nyo po ba? Gets nyo? Kung may tanong, Opo. mag-raise lang. Opo, sir. Madali lang to. Pang ano to? Pang grade 4 lang to. Next. Bandila, pintuan. Yan, tama. Ganyan lang ang pambansa. Laro. Ashley, no? Laro. Ganyan. Pasok-pasok yan. Pintana. Susi. Yan, mga pambansa yan. Next, pampanitikan o panretorika. Kapag sinabi natin pampanitikan o panretorika, gumagamit tayo ng mga malalalim na salita. Ito ay ginagamitan ng mga malikhaing manunulat. Ang mga salita ay karaniwang malalalim, makulay, at masisining. Halimbawa na lamang ay yung nagliliyab ang aking damdamin. Sabi niya doon, ito type ko. Yan, nagliliyab ang aking damdamin. Anong ibig sabihin yan? Kapag sinabi nagliliyab, Parang galit po, sir. pwede rin yun. Parang galit. O, halimbawa yung tengang kawali. Nagbibingi-bingihan po. Yan, tengang kawali, nagbibingi-bingihan. Yan yung mga pampanitikan. Kumbaga, gumamit siya ng pambansang salita, pero ito ay mayroong nakapaloob pa na mas malalim na pakahulugan sa isang salita. Halimbawa pa ay ang parehong kaliwa ang paa. Sinabi diyan, parehong kaliwa ang paa. Ano ibig sabihin nun? Palagi pong nadadapa, sir, or picky po. Pwede? Hindi po Parehong kaliwa. masyadong marunong Yes, dear. sumayaw. Hindi po masyadong marunong sumayaw. Yun ang ating formal at di formal. Tandaan natin ang nasa formal, ang unang level, ang pinakamataas ay ang pambansa. Ikalawa ay ang pampanitikan o panretorika. Ikatlo, papasok tayo sa di informal. Kanina meron tayong formal, meron tayong pambansa at pampanitikan o panretorika. Ngayon naman sa informal, ano nga bang informal? Antos ng wika na karaniwan, palasak, pang-araw-araw, madalas gamitin sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan. Ibig sabihin, lagi-lagi niyo itong naririnig, lalo na sa inyong bahay o kaya naman kung pumunta kayo ng palengke, pumunta kayo ng mall, pumunta kayo ng library, pumunta kayo na nakipagtismisan kayo sa daan. Yan, laging naririnig yan. Informal ang tawag natin dyan. Pasok dyan ang lalabiganin, kolokyal, at balbal. Unahin natin ang ikatlo, ang lalawiganin. Meron tayong ang una natin ay pambansa. Ikalawa ay ang pampanitikan o panretorika. Ikatlo ay ang lalawiganin. Kapag sinabi natin lalawiganin, ito ay ginagamit ng mga tao sa partikular na pook o lalawigan. Ibig sabihin, kung nasa Pampanga ka, ang gamit mong wika ay Kapampangan. Kung nasa Bicol ka, anong gamit mong wika? Bicolano Kung Bicolano. Kung nasa Pangasinan ka, anong gamit mong wika? Ilocano po. Pangasinense po. Pangasinense o Panggalatok. Pwede din yun. At pwede rin yung Ilocano kasi sa Pangasinan, maraming Ilocano. Ganun ang wika. Ganun yung pagkakaiba natin ng punto. Halimbawa sa Kapampangan. Example ko sa Kapampangan. Sa Kapampangan, madedetermine mo o makikita mo na Kapampangan siya kapag malakas siya magsalita o malakas siya makipag-usap. Diba? Para ka makikipag-away.
Pakanta. Ganun siya magsalita. Yung malakas yung boses. Para ka nasa palengke lagi. Isang example niya nung nasa way back 2015. Nasa Manila kami ng mga kaibigan ko. After ng board exam namin, 2015 kasi nag-board exam kami. So after ng board exam namin, ng 6 o'clock, kasi ang board exam is 6 a.m. to 6 p.m. So natapos yung 6 p.m. After nun, 7 o'clock, nagkita-kita kami sa Jollibee malapit sa bus terminal. Nagkumain muna kami. Nagkukwentuhan kami sa mga pinag-exam namin. Siyempre, gamit namin Kapampangan. O, nanito, sagot mo kin number pa kanini. Pangata, bala, mali ko sagot. Parang ganun, nag-uusap kami. Lalakas. And all of the sudden, may dumaan sa amin, sabi, ay, mga Kapampangan siguro yung mga yon. Ang lalakas ng boses eh. Nagringi lang kami. Ibig sabihin, nade-determine nila o nakukuha nila kung ano yung language namin. Isa pa, nung pumunta ako ng Iloilo sa Bacolod, last year, hindi, last year yata yun. Nung bago mag-pandemic, last year, 2019, nung pumunta ako ng Bacolod, Iloilo, dumaan kami habang naglalakad kami papunta sa terminal ng sasakyan, papuntang city, may nag-aaway. Isang asawa niyang lalaki sa Kapampangan, yung asawang babae is Ilocano, taga Iloilo. Yung lalaki, sabi niya, pumunta ka dito, sabi niya ganun. Tagalog ang gamit niya, pero yung tono niya Kapampangan. Tapos sabi ng babae, sabi niya, hindi, para di tayo mag-away, wag ka nang humihaw, sabi niya. Ganun siya magsalita, napakamalumanay. Sabi ko, napaka-sweet naman ng mga taga Iloilo. Yung tipong, di sila marunong magalit. Yung tipong, galit na ako. Parang ganun yung tono nila, na galit na, pero hindi hulata. Kaya pupunta kayo ng lugar, punta kayo sa Iloilo, napaka-peaceful ng mind nila. Ano pa mapapansin natin sa mga ibang lugar? Halimbawa sa Ilocano. Ilocano kasi, alam natin yung kultura nila, di ba? Pardon me, sa ito yung paniniwala ko, yung kapag Ilocano, kuripot, sabi nila. Tama ba yon? Opo, sir. Opo. Narinig yun, di ba? Kapag Ilocano, kuripot. Kapag Kapampangan, masarap magluto, sabi nila. Magastos, mapang-utang. Di ba? Ganyan naman eh. Ganun ang lalawiganin. Ginagamit natin yung wika. Nakapaloob doon yung kultura natin. Halimbawa, ang Tagalog ang Tagalog ay punta ka dito. Ano Kapampangan nun? Munta ka Kenny. Punta ka, Kenny. O sino dito yung may ibang language na alam bukod sa Tagalog? Ako po, sir. Julia, anong wika nyo? Uwaray po. Waray. Kawaray pala kita pero di ako marunong magsalita. Marunong ka magwaray. Opo. Ano ang punta ka dito sa waray? Pakadididi po. Ano na? Pakadididi. Pakadididi. Opo. Pakadididi. Sorry. Tuwa ko. Pinsan ko makarinig na waray. Ang ganda naman. Si Girly, Ilocano. Nakakapagsalita ka ng Ilocano, Girly? Opo, sir. O, ano dito yung inuman na? Po. Kasi, meron ako nakausap dati na nagtitisis kami. Ang sabi sa inuman na. Ang inuman na daw sa ano sawag sa inuman? Ay, huwag ko na sabihin ba siya, baka ma-rated SPG ako. Ano ang sitaw sa Ilocano? Sitaw. Ganon din po yata, sir. Ganun din. O sa Julia, sa Waray. Sitaw din po. Sitaw din. Ano yung kakaiba? Kasi meron kaming pinsan na taga Bicol. Ay, tito ko. Matanda lang ako, pero matanda yung dugo niya. Nagbakasyon siya sa amin way back 2003. Nagbakasyon siya ng almost 1 month. So, bakasyon yon. Kasi every afternoon, ang lolo ko kasi nangangalesa. O, tawag din, mangalesa yun. Sabi nga sa Kapampangan, nangangalesa lolo ko noon. So, pag uwi niya, meron kaming mga tagdados. Kasi 2 pesos makakabili ka ng tinapay nun eh. Ngayon, candy na lang. 2 or 3 pesos, ganyan. Habang bumibili kami sa tindahan,
Sa amin, sabi namin, pabili po, pabili po. Di ba kapag kumakatok ka, salwana, pabili, salwana po, pakanyan. Tama, di ba? Sa kanya, nung pangalawa naming balik, meron na siyang dalang pera, pinahuna namin siya kasi siyang unang pipili. Pabakal, 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 sabi niya gano'n. Sabi na ba naman nagtitinda? Ay, humingi ka ng baon sa nanay mo, wag sa akin. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ano ba yung pabakal sa inyo? Yun, yung sinasabi niyo kapag bibili, pabakal, sabi niya. Natuwa naman ako kasi at my very young age naka-witness ako ng gano'n na language, nakakaiba. At syempre, normal yung Bisaya na normal ko na narinig ngayon kasi may mga kapitbahay din ako na nakakapagsalita ng Bisaya. May nakakapagsalita ng iba-iba ng wika. So, dun din natututunan din. Unang, pardon me. Ang una ko natutunan sa Bisaya ay yung giatay. Sir. Yung expression na giatay. Yun yung una ko na favorite ko salita yun actually ngayon. Tsaka yung, ay, pisti, yung ganyan. Yan, narinig ko kasi lagi yan. So, ako, tao lang din. Ina-adapt ko lang yung mga wikang yan. As far as we go on the language, natututunan natin. Kapag ganun ba, nanonood ako ng K-drama, natutunan mo rin yung paano magsalita o paano nila sabihin yung salitang language nila. Tulad nung pinsan ko na nasa Korea, niloloko ko siya. Halimbawa, kamusta ka nun eh? Ginaganon ko siya. Kasi ginagaya natin, pinapanood natin. Kasi tayo, great pretender eh. Kaya tayong mga Pilipino, kaya nga sikat tayo sa ibang bansa eh. Kahit yung tono, yung tono ng ibang lahi na gagaya natin, di ba? Yung tulad ng tubig, meron sa English na water, meron sa English na water, meron sa Australian na water. Iba-ibang tono, di ba? Kapag sabi nga nung uncle ko, if you want to buy a Mountain Dew, sabi niya sa amin ganun. Mountain Dew? Sabi namin ganun. It's Mountain Dew, sabi namin ganun. Lagi namin siya niloloko. Kasi nga, iba yung paraan nila ng pagsasalita sa pagsasalita natin. Na which is dapat i-respect natin. Okay po? Kailangan natin respetuhin. Kasi meron ako naging estudyante. Noong grade 10 na siya ngayon. Noong grade 7 siya. Kasi Bisaya, as in, hindi siya marunong magtagalog. Kaya, yung tinuturuan ko siya after class na magtagalog. Binubuli siya na, ay, Bisaya, Bisaya, Bisaya. Ganon. O sabi ko, busitin mo sila. Ay, Kapampangan, Kapampangan, Kapampangan. O, para at least quits kayo. Kailangan respetuhin nyo ang bawat isa. If you want to earn respect, you need to respect yourself. If you know how to respect yourself, that will be the time na marirespeto mo na talaga ang ibang tao. Po. Yun ang sa language. Next. Ang ikaapat natin sa antas ay ang kolokyal. Paano nga ba ginagamit ang kolokyal? Ito ay pang-araw-araw na salita. Maaring may kagaspangan ng kaunti. Maari din itong maging kagalang-galang ayon kung sino ang nagsasalita. Ang pagpapaikli ng isang salita o dalawa ay higit pang titik sa salita. Halimbawa, isusulat ko. Tignan nyo to. Iyon. Ginagawa ng iba. Yun. Diba? Ikaw. Ginagawa ng iba. Kung saan, eto ang palatandaan dyan, kung saan mo kinaltasan, bibigyan mo ng apostrophe. Halimbawa yung doon. Saan natin lalagay ng apostrophe yan? Ganyan. Klaro po ba? Ganyan ang kolokyal. Opo. Binabawasan mo. Halimbawa yung kumusta? Gagawin niyang musta? Gets? Gets niyo na kolokyal? Opo. Yan, kasi mas madali. Kasi mahirap naman, di ba? Kapag bumili, halimbawa, bibili ka sa tindahan. Maaari po ba akong bumili ng isang sigarilyas at saka 1 kilo ng mani? Pwede bang bumili ka sa palengke ng ganon? Sasabihin sa iyong tagtitinda, ang weirdo-weirdo naman ng bumibiling ito. Magkano ang aking nabili? Hindi naman, di ba?
Magkano yung seli ko, Ken? Magkano nungan? Ganun lang. Ganun lang ginagawa natin. Magkano lahat? Ganun lang. Hindi naman pwedeng yung kompletong salita. Halimbawa, tinawag ko kayo. Halimbawa, tinawag ko si Nicole. O, binibining Nicole Disunugin, maaari ka bang magsalta para sa ating talakayan? Napakahaba, parang kang nakakabombarded na pakinggan yung tipong, ano ba naman to? Ganyan magsalita para makaluma. Kahit yung mga kaibigan ko, kapag nagtatagalog ako, minsan, hindi ko maiwasan kasi Filipino language major ako. No? Minsan nakakapagsalita ako ng malalim na di nila maintindihan. Lalo sa Pampangan. Yung halimbawa yung migsaklubing langit. Ampong migsakluban ng langit at lupa, sabi mo ganyan. Manyang pukaki, king lugod ko, ing panamdaman ko ke kangeni. Ganon. Yung mga ganong mga word na medyo malalalim. Napasok yun sa lalawiganin at pampanitikan. Sa kolokyal kasi di natin pwede gamitin yung ganon na salta. Kasi ito ay pang araw-araw. Kumbaga, ito yung pangalawa sa pinakamababang antas o level ng wika. Next. Ang pinakahuli, pinakamababa ay ang balbal. Kapag sinabi natin balbal, papasok dyan sa Ingles, ito ay slang. Nagkakaroon ng sariling codes o sariling wika. Mababa ang antas na ito, ikalawa sa antas ng Bulgar. Ano nga bang halimbawa ng balbal? Mga paraan. Paghango sa mga salitang katutubo, halimbawa, gurang, matanda, barat, kuripot. Yan, karaniwan yan ginagamit natin, di ba? Napakabarat naman ng taong to. Kuripot ang tawag dyan. Next ay ang paghihiram sa wikang banyaga. Halimbawa niyan, effect o effect. Football o naalis o natalsik. Halimbawa yan. Spook. Anto? Meron ako narinig sa co-teacher ko kahapon eh. Naspook ko na. Sabi niya, naspook ko na yung kwento. Naspook. Nakwento na daw niya. Eto. Spook. Ay, mali yung spook. Sabi niya, spook ko na. Ibig sabihin, nasabi na niya. Yung mga ano yan. Galing sa Ingles. Next ay pagbibigay ng kahulugan ng salitang Tagalog. Halimbawa dyan, buwaya. Tawag natin yan, crocodile. Bata, child or girlfriend. Pwede yan, di ba? O, tol. Sabi niya, Riz, tol. Sino na naman yung bata mo ngayon? Meron bang bata si Riz ngayon? Wala po. wala si Riz na bata ngayon. Ganun yung mga word na ginagamit. O, eto naman, pagpapaikli. Anong paki ko? Ginagamit, no? Anong paki ko? Tiyak. Alam niyo yung sa TikTok, kasi yung pamangkin ko, lagi ko narinig sa kanya to eh. Yung, asa ka? Sabi niya sa kapatid niya lagi. Asa ka? Yung asa ka, tingnan nyo. Asahan mo. Pinaikli yun. Tawag doon, pinaikli. Asa ka? Yung word na, yung simple phrase na yon, meron para siyang paraan na balbal. Di ba? Next. Pagbabaliktad na buong salita. Ito, sikat to sa Manila. Etnebo, 20. Kita, atik. Di ba? Nauso din yan sa panahon namin, yung mga pagbabaliktad ng salita. Nakakabobo lang kapag di mo alam. Ito naman, pagpapantig o yung pagbabaliktad. Halimbawa, yung hindi, dehin. Nget, pangit, nget pa. Diba? Palit, let pa. Sa mga online selling, let pa. Sa bike ko, ganyan. Palit. Paggamit ng acronym, G, get o naunawaan. As, under desire. Meron pa ako narinig ngayon sa mga sa games. Diba? Meron dyan yun. Ay, GG na. Ganyan na. May mga may mga word na distinction kung anong pag sinabi ng ay GG na, ibig sabihin matatalo ka na. Talo na hindi laban nyo. Magpapalit ng pantig.
Ito naman yung lagpak. Ay, sorry. Lagpak, palpak, bigo, torpe, tsope, torpe, naluwag, ganyan. Pagpapalit ng pantig. Palpak, lagpak, palpak. O, di ba? Next ay ang paghahalo ng salita. Ito na, paghahalo ng salita, yung ginagamit nila yung bow lang ng bow, sabi niya. Mag-GR. GR? GR. Ito, joyriding. Mag-gimmick. Mag-MU. Paggamit ng bilang. 45, pumutok. 1433, I love you. 2. 143, I love you. 50-50, nangihingalo. Meron pa ba kayong mga alam na ganyan, yung mga paggamit ng bilang? Opo. Sige nga. Ano ang iba pang, type nyo nga para makita ko. Pakitype. Ano pa yung mga, alam yung bilang na ganyan? Kasi mga kabataan yan, marami ng ganyan, maraming alam. Ah, 33 kulot. So ako, 33 kulot ako eh. 8 baloktot po. Ah, okay yun. Common din yan. 8 baloktot. Yan yung mga common na yan, di ba? Alam nyo naman pala eh. Pagdaragdag. Ito yung imbis na puti, ginagawa nilang is puting. Kulang o kulang busy. Kombinasyon, meron tayo yung pagbabaltad at pagdaragdag. Papasok dyan ang hiya, yahi, jahi. Kombinasyon yun. Pagpapaikli at pag-Pilipino. Pasok dyan ang Pino, Pinoy, Mestizo, Tisoy, Tisoy. Ganyan, Tiso, Tisoy. Pagpapaikli at pagbabaliktad, pantalon, talon, nonta, sigarilyo, siyo, yosi. Yan, pagbabaliktad pa rin yan. Pagpapaikli at pagbabaliktad. Kasi ginamitan siya na pagpapaikli, ginamitan din siya na pagbabaliktad. Panghihiram at pagpapaikli. Security, secure. Insecurity ay galing sa Ingles. Kaya siya ay nanghiram. At yung secure, kaya naging secure ay pinaikli niya ay saltang security. Brain damage o Brenda. Sabi niya Brenda. Pinahiram at pagpapaikli yung tawag dyan. Panghihiram at pangdaragdag. Gets, getsing. Cry, crayola. Nauso din dati yung alam niyo yung mga G-words? Opo. Ayan, Ay, mga opo. G-words, no? Ayun, yung mga G-words sa uso din dati yan. Meron akong tanong dito, si Netch. Sabi niyang ganyan. Tinanong ko pa to sa mga kako-teacher ko, anong bang maaring word na balbal kapag sa sinabing tanong? Sabi nung isa, ay sabi mo si Netch. O si Netch, sabi niya. 1. Mahalaga bang pagkilala sa mga antas ng wika? Raise your hands kung gusto sumagot. Mahalaga ba ang pagkilala sa mga antas ng wika? Itaas ang kamay kung gusto sumagot. Raise your hands. Meron tayo dito raise hands. So, mahalaga ba ang pagkilala sa mga antas ng wika? So, natalakay natin. Mahalaga ba na natutunan nyo ang natalakay natin ngayong araw na ito? Nicole, Opo, mahalaga po. bakit? Kasi po kung di po natin yun alam, di po natin alam kung saan galing po yung sinasabi natin. Okay, tama. Hindi natin malalaman kung saan, ba't natin sinasabi to, ano nga bang galing, saan nga ba galing. Ikalawa, saan at kailan gagamitin ang wikang formal at di formal? Saan ba dapat gamitin ang wikang formal at di formal? Anyone? Meron ba? Meron ba dito makapagsasabi? Yes, tinanggal yung raise ng hands. Natakot. Danica, Yung formal po na, pag ginagamit po yung formal, ano po, pag seryoso po yung kausap. seryoso. Oh. Halimbawa, kausap mo ako. Sabi niya, nasan tayo? Nasa mall.
Ganon. Dapat kapag, yes, Nicole, Yung formal po, ginagamit po sa mga libro, tas yung di formal po sa pang-araw-araw. pwede. Tama. Series naman, depende po sa tao na kausap. Sir, tama, series. Halimbawa, kung kausap mo ay isang matanda, anong gagamitin natin? Formal ang gagamitin natin. Pero kung kausap mo naman ay kapwa mo lang, o yung mga karaniwang tao na nasa paligid mo, kaya gumamit ka na ng di formal, ayos lang. Halimbawa sa paaralan, kasi wala naman tayo face-to-face, no? Halimbawa, pumasok kayo ng school. Nakita nyo ako. Paano nyo ako a-approach? Sir! Ganun ba? Tama ba yung ganun? Hindi po. Hindi po. Hindi naman. Baka maano pa kita. Makita mo yung tiger lock ko. Kapag ganun. Maaari kayong kapag nakakita ka nakakatanda sa inyo, ang gagawin nyo. Magandang umaga po, sir. Ganun lang, di ba? Klaro po. Opo. Dapat Opo. alam yung Opo. i-level kung saan nyo dapat gagamitin yun. Halimbawa, pag nagtrabaho kayo, meron kayong job interview. Sasabihin ba sa iyo, halimbawa, sabi sa iyo ng nag-interview sa iyo, tell me something about yourself. Hey, sir, kilala niyo po. Alam niyo na yan. Pwede na yan, sir. Pwede na yung resume ko. Pwede bang ganon? Matatanggap ka kaya sa trabaho? Sa tingin mo, Erica, matatanggap ka sa trabaho pag ganon? Hindi po. Hindi. Kasi kailangan mong mag-explain ng formal. Kasi nag-apply ka ng trabaho eh. Tama? Opo. Next, naranasan nyo na ba ang salitang natalakay? Naranasan nyo na ba yung mga ginamit natin, tinalakay natin kanina? Na-experience nyo na ba? Anyone? Mark Shin. Mark Shin, baka natutulog ka lang na naman eh. Wala na si Mark Shin yata, umalis na. Waki! O, Waki, naranasan mo na ba ang mga natalakay natin na salita? Nakaranas na ba kayo ng ganyan na salita? Natulog na rin si Waki. Yes, Nicole. Opo, naranasan ko na po. Ay, mga salitang yan, ginagamit naman natin sa pang-araw-araw. Kaya, naranasan natin. Okay po? Opo. Yun lamang para sa araw. Ipopost ko na lang sa ating